Katawan ng batang ito ay naglalaman ng demonyo, ngunit binigyan siya ng nurse ng iniksyon ng hindi alam. Ngayon na, oh my God, nakita ko na. Ang batang ito ay sinapian ng demonyo. Parehong sumugod si Nick sa silid ng ospital upang suriin. Sa totoo lang, nang iangat ng bata ang kanyang ulo, isang mabangis at nakakatakot na mukha ang lumitaw. Si Nick, na isang Grimm, ay nagulat din at natakot. Masasabi na, marami na siyang nakitang halimaw na Grimm. Pero ang kaso ng batang ito, kahit na ang isang taong nakakaalam tungkol sa mga halimaw tulad ni Nick ay nakilala sila sa unang pagkakataon. Para malaman ang kalagayan ng bata, agad niyang hinanap ang kanyang mga magulang. Ayon sa mga magulang, dinala lang nila ang kanilang anak sa isang paglalakbay sa Egypt. Pagbalik nila, naging ganyan na ang anak nila. Duda nila yon. Sinapian ng demonyo ang anak ko. Pero ang mas nakakatakot, ilang araw lang ang nakalipas. Dinala pa nila ang kanilang anak para maghanap ng pari. Gusto niyang magsagawa ng exorcism sa bata. Walang sinasabi, sinimulan ng pari ang pagbabasbas. Huwag kalimutang gumamit ng mga himno upang sugpuin ito. Makinig sa mga himno, biglang naiinip ang demonyo, biglang nag-init ang ulo, sa isang suntok lang ay natamba na nito ang katulong. Bilisan mo, buksan mo ang pinto, kaagad pagkatapos nito gamitin ang iyong kaliwang kamay. Tamaan ng pari 1 metro ang layo. Bukod sa, dinala rin siya ng kanyang mga magulang sa maraming doktor, ngunit wala sa kanila ang nagbigay ng makatwirang paliwanag. Matapos marinig ang sinabi ng ama ng bata, hindi maiwasan ni Nick na maghinala. Baka sinapian talaga ng demonyo ang bata. Pagkatapos, agad na hinanap ni Nick si Mr. Wolf at ang kanyang asawa para sa tulong. Napaisip sila ng asawa niya bigla, sa mundo ng mga halimaw. May kwento tungkol sa mga multo at hayop. Madalas pinagmumultuhan ng mga demonyo ang mga bata at nagdudulot ng gulo. Para hindi makasakit ng kapwa ang inapokan na bata, komite ng Grimm magpapadala ng mga asasin para sirain ang mga demonyo at mga bata. Kahit na ang isang inosenteng bata ay mad-awit, ngunit hindi pa rin nakahanap ng anumang iba pang epektibong paraan upang harapin ang mga ito. Dahil kung hindi mo ito gagawin, kapag maraming insidente ng mga demonyo at hayop na nananakit sa mga tao, sisihin ng mga tao ang mga halimaw. Sisirain nito ang balanse sa pagitan ng dalawang panig. Pagka-uwi, sinuri agad ni Nick at ng kanyang kasintahan ang mga sinaunang aklat. Sa katunayan, maraming mga pagpatay ng multo ang natuklasan, ngunit walang mabisang paraan ang nabanggit upang malutas ang problema. Gayunpaman, pinag-isipan niyon ni Mr. Grimm. Ito ay maaaring isang nakakahawang sakit, dahil ang mga haunted na bata ay may pagkakatulad. Ibig sabihin, ang kanilang kaligtasan sa sakit ay makabuluhang nabawasan. Sa sandaling ito, si Juliet, nakakahanap lang ng trabaho sa edad na 58, ang pumasok sa isip niya. Kalahating taon lang ang nakalipas. Isang paaralan ang nag-import ng isang kawan ng mga purebred na kabayo mula sa Egypt. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang mga kabayong ito ay nabaliw at umatake sa mga tao, dahil hindi mahanap ang sanhi ng sakit. Kaya ang mga kabayong ito ay maaari lamang i-euthanize. Kung sa ganitong pananaw, marahil ang batang lalaki ay nagkaroon ng sakit mula sa Ehipto. Sabay-sabay, nakakaranas din ng kakaibang pagbabago ang bata. Sa ilalim ng kanyang batang mukha, parang may gumagalaw. Pagkatapos, si Nick at ang iba ay pumunta sa bahay ng bata, para kumuha ng dugo at magpasuri muli. Ngunit hindi nila alam yon. Isang mamamatay tao ang pumasok sa silid ng batang lalaki, at siya ay ipinadala ng komite ng halimaw. Narinig ni Nick ang ingay at nagmamadaling pumasok, pero mabagal pa rin sila ng isang hakbang. Tumalon sa bintana ang mamamatay tao, pero nawala din yung bata. Walang makikita ang bata. Susundan ko sila. Samantala, nakasuot ng manipis na pijama ang bata. Nataranta at tumakbo palayo sa kagubatan. Tapos biglang nahulog sa ilog. Ngunit hindi niya alintana ang lamig sa kanyang katawan. Kasi alam mo yon, kapag nabutan ng killer, mamamatay ka. Hindi inaasahan. Mabilis siyang hinarang ng lalaki. Buti na lang dumating si Nick sa oras, at sinuntok ang pumatay pabalik sa anyo ng tao. Gusto mo barilin kita? Nang matagpuan ni Nick at ng iba ang bata, nahimite siya sa lamig. Hindi nagtagal na laman nila, ang demonyo ay malapit ng muling lumitaw. Pero may pumipigil dito. Hulaan ni Nick yun. Marahil ang mababang temperatura ay may papel. Sa totoo lang, isang dilaw na likido ang umagos mula sa tenga at ilong ng bata. Malinaw na ito ang pinakabuod ng problema. Ito ay isang itim na parasito. Ngayon, nilinaw na ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga multo at halimaw. Nailigtas din ang bata at iniuwi sa kanyang mga magulang.